Congreso? Well, unang-una, talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Isa pang may katok sa utak. Kasi sinabi niya ho rito, sa mga update, talagang matatawa ho kayo kung anong klase o anong meron yung utak yung pamilyang Remula. Basahin na lang ho natin para mas malinaw. We will arrest you, banta ni Remula sa aamba ng destabilisasyon sa INC protest. Huhulihin daw niya ho yung mga, alam nyo, yung mga katarantaduhan talaga ho nito si Remula. Mga ka-update, nasa dugo na ho talaga yata nila. Ayan nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update page. Mismong si Senator Raimi, umiinit na ho yung ulo dito kay Bonjing Ombudsman Remula. Kasi nga ho, di ba, nagtatali yung magkapatid na yan, si John Vic tsaka si Boying. Sinabi ho kasi ni isang Boying, mga kabdita, ito po si Boying, sinabi niya, meron na pong warrant of arrest ang ICC. Gamit daw ho yung telepono niya. Doon daw ho tumawag sa kanya. Samantala, yung kapatid niya ho, isang may saltik din ho sa utak, mga ka-update, sinabi naman ho, wala. Kaya nagkakagulo yung ating mga kababayan kung meron nga ba talagang warrant of arrest si Senator Bato sa ICC o wala. Dito, naglabas din ko kasi yung ICC mga update na pwede daw kong arestuhin si Senator Bato de la Rosa ng palihim, yung hindi na ho sinasabi sa social media. Di ba? O hindi na ho sinasabi diyan sa Senado. Kaya nakakagulat po yung mga nangyari ngayon. Mga kabdit, pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Kung talaga nga bang makukulong si Senator Bato de la Rosa ay papatapon diyan sa ICC dahil kasama ni Pangulong Duterte o hindi. Kaya nga dit, pakinggan na ho natin ito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na ho iyan. Walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Nadampot biga si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman, na hindi ko maintindihan kung bakit yung Ombudsman na ngayon na nakikialam sa mga extradition, merely authorizes the surrender of the person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na klarong-klaro ito. And to construe otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag isuko ang Pilipino sa mga dayuhan? Wala akong narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang warrant, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba? Ayan nga mga ka-update, no? Lahat ng panggagago na itong mga hinayupak na admin ni Marcos Jr., babaliktad at babaliktad din ho yan. Darating ho yung araw nila mga ka-update na sila naman ho yung ipapatapon ng kampo ni BP Sara pag maging presidente na ho yan. Kasi lahat ho ng pang-abuso sa kanila mga kabdit,
winawalang hiya na po talaga nila lahat ng admin o kampo ni Pangulong Duterte, yung mga kasamahan niya ho noon. Yan po yung pinupuntirya ng admin ni Marcos. Kaya mga kabdit, pakinggan ho natin itong naging pahayag nga ni Attorney JB Hinlo kung saan mga ka-update. Sinabi niya nga, hindi naman daw trabaho ng ombudsman yung ginagawa niya ngayon. Lagi ho siya nagpapapress con, lahat ho mga ka-update, ginagawa niya magpapansin sa social media at makialam. Kasi nga, yung ombudsman, diyan ho nagsusumbong yung ating mga kababayan. Kasi isa pong mataas na hustisya yung ombudsman, kung tutuusin. Pero hindi ho nagagamit ng ating kapwa Pilipino. Ginagamit ho nila para lang ho sa kapangyarihan. Magsumbong sa ICC, hindi ho dito mismo sa ating sa bansa natin. Kaya direkta naman natin dito kay Attorney JB Hinlo, ukol kung saan babanatan ho niya itong si Boying Remulla. Kung titignan natin, si Ombudsman Remulla ay hindi na po Secretary of Justice. He is an ombudsman na nakasaad sa konstitusyon natin, independent. Dapat ang isang ombudsman hindi nakikipag-usap sa kahit anong government officials, lalo na sa foreign government or foreign entities. Kung merong komunikasyon, dapat ito'y sa formal na pamaraan, kasulatan, at ito'y formal na ring sasagutin. Bakit ko ito nasabi? Dahil ang ombudsman bilang isang independent na opisina, sa kanya po nagrereklamo ang taong bayan sa sitwasyon ng mga anomalya, at dapat i-maintain niya ang kanyang impartiality. So, very disturbing na ang isang foreign na korte ay magkaroon ng access sa ating ombudsman. The question of our country's independence and sovereignty ay malaking bagay na dapat sagutin ng ombudsman natin. O di ba mga kabit, kailangan nung sagutin ni Boying Remulla yan na bakit nga siya naman may kakoneksyon o may konektado dito sa ICC. Hindi ho trabaho ng ombudsman yan. Meron ho tayong sariling jurisdiction dito sa Pilipinas. Ano po ba yung ginagawa niya? Ginagawa ho kasi nila mga ka-update. Gusto lang ho nilang palayasin, makulong, maubos yung mga bumoto sa ating Pangulong Duterte dito sa sumuporta sa kanya. Lahat ho mga ka-update gusto ho nilang siraan. Tignan nyo ho, isusunod niyan po nila dito si Senator Rodante Marcoleta. Sino pa ho? Si Senator Bongo. Lahat ho mga ka-update sisiraan ho nila. Gusto ho nilang mapaalis dito sa ating bansa. Bakit ho? Para nga ho mga ka-update, sila yung maghari. Sila ho yung maghari. Katulad ngayon, lahat ho ng pang-aabuso mga ka-update, nagagawa na ho nila. Diba? Nagagawa ho nila. Kaya mga update, tuloy na ho natin ito kung saan nakakagigil ho ang reaksyon nitong si Boying Remulla. Sa DOJ, bago pa man makarating sa ibang opisyal ng gobyerno. At kung titignan natin, si Ombudsman Remulla ay hindi na po Secretary of Justice. He is an ombudsman na nakasaad sa konstitusyon natin, independent. Dapat ang isang ombudsman hindi nakikipag-usap sa kahit anong government officials, lalo na sa foreign government or foreign entities. Yun pa lamang mga kabdit, malinaw na ho na dapat hindi ho siya nakikipag-usap sa mga foreign official. Kasi yung trabaho ng ombudsman mga kabdit, hindi naman po papreskon ng papreskon, papogi ng papogi dyan sa social media. Dapat kung nagtatrabaho ho yan, nagiging tahimik na lang. Kasi napaghahalataan mo sila eh. Diba? Nagpapabungho siya dyan sa social media. Ito naman mga pinklawan, mga kabdit, tuwan-tuwa. Kasi ho, yung mga kaalyado nga rin ni Pangulong Duterte, sila ho yung napupuntirya. Wala hong pakialam yung mga yan sa korupsyon. Kahit na trilyon na ho yung nawawala, bilyon, wala hong pakialam ang mga yan. Kakaunti lang ho dito sa mga pinklawan na may utak. Tutuusin mga kabdit. Kukunti lang ho. Kasi katulad niyan, mas masaya ho silang makulong yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte diyan sa crime against humanity daw sa
yung ginawa ni Pangulong Duterte ng war on drugs. Pero dyan sa korupsyon, mga kabdi, nagbubulag-bulagan ho sila. Wala ho silang pakialam dyan. Kaya mga kabdi, tinatawag ho sila kain with Pax ni Marcos Jr. Kain suka. Naniniwala ho ba kayo dyan? I-comment nyo po sa comment section kung naniniwala ho kayo. Kung merong komunikasyon, dapat ito'y sa formal na pamaraan, kasulatan, at ito'y formal na ring sasagutin. Bakit ko ito nasabi? Dahil ang ombudsman bilang isang independent na opisina, sa kanya po nagrereklamo ang taong bayan sa sitwasyon ng mga anomalya, at dapat i-maintain niya ang kanyang impartiality. So, very disturbing na ang isang foreign na korte ay magkaroon ng access sa ating ombudsman. The question of our country's independence and sovereignty ay malaking bagay na dapat sagutin ng ombudsman natin. Bakit siya nakikipag-usap o bakit siya nagkaroon ng ganyang impormasyon? Opo. Sa palagay po ninyo, attorney, ano kaya ang motibo ni Ombudsman Boying Remulla sa paglalabas ng pahayag ng ganito na may arrest warrant umano ng ICC itong si Senator Bato? Baka nagsasabi siya ng totoo. Talagang meron, pero hindi naamin ng ibang opisina ng gobyerno dahil sa confidentiality ng bagay na yan. Pero siya na slip of the tongue or talagang nasabi niya yan. Kasi parang magtataka ka rin, bakit mag-iimbento si Ombudsman Remulla? Baka yung iba yung nagsisinungaling, gaya dati. Sinasabi nila wala namang warrant si dating Pangulong Duterte. Bigla na lang siyang inaresto kasi meron pala. Redacted yung mga impormasyon kasi on the know yourself basis lang. So, the mere fact na umamin si Ombudsman Remulla na merong warrant of arrest, ako personally, mas pinaniniwalaan ko siya kasi ano yung motibo niya para magsinungaling? Opo. Kung sakali mang mali ang impormasyon, may pananagutan din ho ba ang ombudsman, attorney? Saan tayo magrereklamo? Magrereklamo rin tayo sa ombudsman, sa kanyang sarili, for having stated that. Very powerful po yung opisina ng ombudsman. Kahit magreklamo ka, you have to impeach him first before siya matatamaan. Possibly, civil case pwede, no? But anong motibo naman ni Senator Bato para siya mag-file ng civil damages? Because sabi ko nga, baka nagsasabi si Ombudsman Remulla ng totoo. Yun nga lang, he said it before the matter should have been brought in the open. At yung, uulitin ko, yung nakakabahala, dapat yung isang ombudsman ay impartial at hindi nakikihalubilo sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil trabaho niya na imbestigahan yung mga nasa loob ng gobyerno. Hindi na siya Secretary of Justice. He is already an ombudsman. Opo. Sa ilalim ho ba ng ating konstitusyon, sa umiiral nating batas, attorney, may karapatan pa rin ba itong ICC na mag-issue ng arresto warrant laban sa isang Pilipino sa kaso ngayon itong kay Senator Bato de la Rosa, kung hindi naman po kasapi ang Pilipinas sa ICC? Kung napakinggan natin yung sinabi, no, ng Department of Justice, no, yung official nila na sinabi ay dalawa yung option, either yung regular process ng extradition kung saan dapat dumaan ito sa korte, lalo na nagbigay na ng guideline yung Supreme Court. Yung isang paraan, sabi nila, is through surrender, no?
isosurrender na voluntaryo ng Philippine government si Senator De La Rosa, no? Isang possibility yan base sa Section 17 Republic Act number 9851. So out of the mouth ng mga opisyal ng DOJ, pinapaalam na nila sa taong bayan na oops, huwag kayong makasigurado na yung topic na to ay covered ng extradition. Pwede rin namin gawin na voluntary isosurrender namin si Senator De La Rosa dahil nga sa kanilang paniwala na ito ibinibigay sa kanilang kapangyarihan ng Section 17 Republic Act 9851. Now, kung may violasyon na mangyayari sa interpretasyon ng DOJ, saan ka dapat mag-file ng kaso? Sa ombudsman. Paano kung yung sitwasyon, yung ombudsman naniniwala na tama yung opinion ng DOJ? Di wala tayong magawa. Anong magagawa ng Korte Suprema? Kasi pwede lang sabihin ng Korte Suprema, mali yung desisyon nyo. Pero yung paghahabla ng kaso, is a separate matter. Yung kokontrol niyan, DOJ, kung ordinary crimes, or pag corruption o gross violation ng batas, no, sa pagpapairal ng official function, dapat i-file to sa ombudsman. We have a problem if the two of them, yung dalawang prosecution arm, ay ayaw i-file dahil naniniwala sila in good faith, yan yung interpretasyon nila. Nagkamali lang pala. Opo. So sa mga tweet, attorney, hindi obligado ang DOJ o obligado mang sundin itong bagong extradition rules ng Supreme Court sa kaso ni Senator Bato, kung sakali man? We must remember, may tinatawag tayo sa mga desisyon, obiter dictum, opinion lang ng Korte Suprema, no? It remains an opinion. Wala pa kasing legal controversy. Kung may legal controversy, yung sa issue ni Senator Bato, dapat ihain yung kaso sa Korte Suprema at ito'y dadaan sa due process at i-deliberate at didesisyonan. O di ba yan mga kabdit, malinaw na ho, sinabi nga ni Attorney J.B. Hinlo na dapat idaan ho ito sa Korte Suprema. Titignan po kung meron ho talagang o kinakailangan pa talagang dalhin sa ICC kasi biglaan ho yan eh. Di ba ginagago ho nila yung taong bayan. Tingin nyo po ba papayag yung mga Pilipino, yung milyon-milyon Pilipino na sumusuporta at nagmamahal dito kay Senator Bato na biglaan lang ho siyang damputin ng ICC? Tingin ko lang po ba? Tanong ko lang ho sa inyo, ma'am, papayag ho ba kayo na ulitin na naman ho nilang, ipagkanulo na naman nila itong isang Pilipino sa mga kano? Diyan, sa mga hindi natin kaano-ano. Papayag ho ba tayo na uunahin pa itong si Senator Bato kesa diyan sa mga nagnanakaw sa gobyerno? Yan po yung malaking katanungan, mga update. Kasi trilyon po yung nawawala, yung ninakaw. Tapos uunahin ho itong taong nagmamahal sa kanyang bayan. Hindi nagnakaw. Sinusulungan niya ho yung bitay sa mga magnanakaw. O kung ano man. Death penalty. Ayaw hong pumayag. Ayaw ipasa yung gusto niya. Kasi ho, marami hong malalagot dyan. Marami hong malalagot sa mga congressman, dyan sa Senado. Alam naman po natin yan. Di ba? Napaghahalataan ho sila. Kaya siya po pilit yung tinatapon sa ICC. Yun lang, pag nangyari yon, yan yung decision over that particular case. Sa ngayon, wala pa eh. We are talking of an opinion, general opinion of the, let's say, of the Supreme Court. That's pinabigay siya ng guideline. Pero, yung interpretasyon naman ng DOJ, oops, iba yung interpretasyon namin kasi yan yung nag-apply pag extradition yung susundin. Hindi namin susundin yung extradition. Yung gusto naming sundin ay surrender. O anong magagawa ng Korte Suprema? Sabihin niya, mali kayo. O kung mali kayo, sabihin ng DOJ,
in good faith lang yung initial namin na interpretasyon. So, hindi kami pwedeng makulong. Kasi in good faith, sino magpa-file ng kaso sa taga-DOJ? Uh, the courts are the one that will decide, but you need a prosecutor to do it. Kung sabihin ng prosecutor, wala kaming kasalanan. Sabihin rin ng ombudsman, tama yung DOJ. So, we have a big problem pag ganyan yung mangyayari o yan yung magiging interpretation ng DOJ at ng ombudsman. May magagawa ho ba, attorney, ang Senado upang protektahan si Senator Bato de la Rosa at wag hayaang siya ipadala sa ICC? Kahit anong pronouncement na gagawin ng Senate President, kung papasukin ng pulis ang Senado at kunin si Senator de la Rosa, anong magagawa ng mga senador? At sabihin nila, nag-violate kayo ng aming independence. Saan sila magfa-file ng kaso? Magfa-file sila ng kaso sa ombudsman. Sasabihin ng ombudsman, tama yung ginawa ng kapulisan, they are only doing their job. O saan ka magrereklamo? Kasi control nila yung ombudsman. Especially if the ombudsman would take the position na tama yung interpretasyon ng DOJ o tama yung interpretasyon ng kapulisan. Saan tayo magrereklamo? We are in a situation right now na natrap yung taong bayan sa ganito. Kasi the ombudsman has not shown to us it stands independently. Nakikipag-press con siya kasama ng mga taong gobyerno. Dapat hindi ganon. Nung naging ombudsman si former Justice Secretary Remulla, dapat hindi na siya nakikihalubilo, hindi na siya dapat nakikipag-usap sa executive officers ng gobyerno o sa mga kabinete ni President Marcos o kahit kay President Marcos, wag na siya makipag-usap. Kasi parang judge na siya O di ba mga ka-update, wala ho siyang karapatan o dapat hindi na siya kasama nakikipag-press conference dyan sa mga kasama niya dyan sa gobyerno. Hindi ho nila trabaho yan kasi nga independent ho yung ombudsman. Kaya mga update, isusunod po natin itong kapatid niyang isa pang may katok sa utak. Kasi sinabi niya ho rito, mga update, talagang matatawa ho kayo kung anong klase o anong meron yung utak yung pamilyang Remulla. Basahin na lang ho natin para mas malinaw. We will arrest you, banta ni Remulla sa aamba ng destabilisasyon sa INC protest. Huhulihin daw niya ho yung mga, alam nyo, yung mga katarantaduhan talaga ho nito si Remulla. Mga ka-update, nasa dugo na ho talaga yata nila. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung may komento ho kayo dito sa pilit na pagpaparis ni Ombudsman Remulla dito sa ICC kay Senator Bato, pag-usapan ho natin yan sa comment section. Isa pa rin po itong kapatid niyang may toyo sa utak na yan nga, nakikigulo-gulo, nakikisawsaw din